Hello future landowners and agripreneurs, naghahanap ka ba ng smart investment outside the city? Here is the Coconut Farm investment opportunity. It is located in Barangay Buyao, Macalelon, Quezon, which offers a unique opportunity for investors. It has 49,463 square meters total land area. That's almost 5 hectares of potential. The price is 60 pesos per square meter or 2,967,780 pesos. Yes, it is legit. This is the highlight: clean title, TCT, updated tax, seller is living, buhay po yung nakapangalan sa titulo. May right of way, almost 100 meters from Barangay Road. Just 2 kilometers from Macalelon town proper, 2 hours from Lucena City, 4 to 5 hours from Manila, or even faster once matapos na po ang SLEX Toll Road 4, which is expected to be done December 2026. So, dito po tayo dumaan from town proper, 2 kilometers po ito from town proper of Macalelon, Quezon. Fully cemented naman po ang daan. Then, ito yung papasok dun sa property. Kasya naman po dito ang 4 wheels. One way siya. Residential area na po itong barangay. Usually, tricycle po yung dumadaan dito. Pero kasya naman ang 4 wheels. So, here, ito yung isang daan. Ito yung pwedeng isang maging right of way. Papasok. Tatawid lang po dito sa sapa or sa creek. Ito, may tulay dito. Ito po yung other way. Meron din po kasi sa kabila. Ito yung first option natin. From Barangay Road, maglalagay ng tulay, papasok dito sa property. So, ito na mismo yung property. Bali, itong boundaries, creek po. Yung creek po dito is buhay na sapa. Hindi po nawawala ng water. So, may water source po dito. Natural water source. So, ito na po yung property. Combination po ng flat and slope land itong property. So, here, ito na po yung boundary pataas. Pataas dyan. Bali, ang shape nitong property is more on rectangular, pahaba. From here, papunta dun sa dulo pa. Punong-puno po ito ng coconut. As you can see, slope talaga siya. Pero, banayad lang naman yung pagka-slope niya. Hindi sobrang tirik. Hindi sobrang taas. This isn't just empty land. Punong-puno po ito ng tanim. There's coconut, of course. Bananas. May mga anahaw din. Buli. At may mga hardwoods din po. Like mahogany. Dito sa Quezon, ang main product ay coconut at saka banana. Yan po ang pangunahing hanap buhay ng mga taga Quezon.
Ang iba naman po nagtatanim din ng mga root crops like ube, kamote at saka kamuting kahoy. Another source of income ng mga taga Quezon ay ang fishing, dahil ang Quezon, lalo na itong 3rd district, ay palibot po ng dagat. Ito po ang caretaker house. Makikita nyo naman po, punong-puno po talaga siya ng nyog. Maganda pa rito, malinis. So, yung mga dahon ng nyog or yung mga kayakas, nakaipon naman po. Tapos, itong side na to, itong baba na yan, ayan po yung creek. Simula doon sa taas, papunta rito sa baba, yung tinawiran natin kanina na tulay. Hanggang doon po yun yung boundary. Napapalibutan po siya ng creek. So, nandyan yung 100, tapos doon sa likod. So, malinis. Walang matataas na mga damo. Makikita nyo po ito, slope siya, pero banayad lang yung pagka-slope. Ito, maraming mga anahaw, pambubong sa kubo. So ito yung almost boundary sa taas. Kung naghahanap ka ng coconut farm, this is the best. Mayroon din po ditong portion na may rice field. Pwede ka rin dito mag-alaga ng hayop, ng baboy, ng manok, or livestock like kambing, cow, carabao. Kung gusto mo magparami ng livestock, napakalawak na po ng 5 hectares. So yan po yung boundary sa baba. Maraming puno ng buli. So yung rice field doon sa banda na yon. Kiselco power line is available. Natural water source. Saka stable mobile signal. So kahit mag-TikTok ka or mag-Zoom meeting from the farm. If you're planning naman for agritourism, you can build here your own farm resort or weekend glamping site. Sa mga gusto ng tahimik na location from stressful city, they can hide here. They can visit here or they can rest here. The nearby tourist spots in Macalelon, Quezon, ang dinarayo talaga dito sa 3rd district ng Quezon, ang Talisay Beach ng San Narciso, Quezon, nakilala sa kanyang rock formations, white sand at sa clear waters. Another tourist spot is Napinto Cave. May rock formation din ito na may clear water, tsaka yung barkong bato. Yan po ang mga dinarayo sa San Narciso, Quezon. Sa San Andres, Quezon naman, nandyan po ang Alibihaban Island, ang mini Boracay ng Quezon. Mayroon din po doong Macapaya Hills at saka ang Nabaroto Falls. Nandyan din ang Pagbilao Grande Island, Burawan Island sa Padre Burgos, Cagbalite Island, para din siyang mini Boracay ng Quezon. White sand din po yan. Ito po yung other way palabas ng property or papasok. So ito yung tulay. Kung kanina dumaan tayo doon sa kabilang tulay, ito naman po yung isang way papasok dito sa property. Ito po yung nasa almost 100 meters galing dun sa cemented Barangay Road.
ito po ang option natin para sa right of way. It's either here or yung kanina pong dinaanan natin sa kabilang side. Isa pa pong dinarayo dito sa Quezon ay ang Villa Escudero sa Chaong, na famous sa kanilang waterfall dining. The other one is Kamay ni Jesus Shrine sa Lokban, Quezon, na most visited pilgrimage site. At ang kanilang Pahiyas Festival every May 15. Napaka-colorful ng kanilang Harvest Fest. It takes 1 to 3 hours to get to the nearby tourist spot. So, ito na po yung Barangay Road. So, from there, ito, Barangay Road po ito, papasok. Hindi pa lang na fully cemented. Tapos, yun po yung dinaanan natin na pwedeng kuhaan ng right of way. Tapos, ito yung Barangay Road nga. Pathway pa lang ito sa ngayon, pero naka-propose yan as para masemento. Ito yung dinaanan natin kanina na tulay. So, ito na. Kung dito tayo kukuha ng right of way, mas malapit. Kasi property na yan pagtawid mo ng tulay. Whether you're dreaming of weekend retreat, launching an eco farm, or planning your next agribusiness empire, this coconut farm could be your first big move. Direct message me if you want more details or to schedule a site visit.